walking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayon. So syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Kita naman ninyo, napaka-fresh, charot. So kararating ko lang, galing kaming temple kaninang umaga dahil yung school namin may event doon sa temple. Tapos, na-enjoy ko yun ng bonggang-bongga. Kaya lang, my gosh, bilad na bilad ako sa araw. Buti na lang naka-sunblock ako, nakakaloka. Tapos, nung hapon, naisipan kong magkita kami ni Nu. Ayun, so nag-banding kami dalawa, nanood kami ng movie. Tapos kumain kami sa Sizzler. So, kararating lang namin. Diba, sulit. So, wala kaming pasok bukas, Sunday. Tapos, saka sa Monday. So, sa Tuesday na ang balik ko sa school ng bonggang-bongga. Tapos, holiday na naman sa susunod na weekend. Diba? Ang daming holiday. Ang saya lang. Anyway. So, ganun talaga. Kasi sa next week naman ay birthday ng King dito sa Thailand. Kaya nga naka-yellow kami. Kung napapansin ninyo, lahat ng suot ko ay puro yellow. Kasi isang buwan kaming requirement na nakasuot ng yellow. San ka pa? Hindi naman lahat ng tao. Yung mga nagtatrabaho lang sa government. So, yon. So, yung school ko kasi is a government school. So, kaya requirements na naka-yellow. Ganon. At kailangan akong sumunod doon sa policy nila kasi doon ako nag-work. Ganon. Anyway, so kagabi naloka tayo ng bonggang-bongga sa 3 hours, 3 hours to 7 hours show ng Miss World Philippines na, Diyos ko, nawindang ako. Maganda yung show, kaya lang, ang haba, grabe, ang daming announcement, ang daming pa-special award. Diba? So, ito nga, ang pinag-uusapan natin nung nakaraan kung kakabugin ba ni Jasmine Omay si Krishnan Gravides. Hindi nangyari yon kasi kinabog siya ng bonggang-bongga ni Jasmine Gravides. Di ba sabi ko nga, silang dalawa ang nag-aagawan sa corona. At totoo naman kasi first runner-up niya si Jasmine Omay. So, sila talaga ang magkatapat. Kung walang Krishnan Gravides, I think si Jasmine Omay ang magiging Miss World Philippines natin, no? Diba? So, yon. So, in fairness naman kay Krishna, umakot siya ng 18 awards na talaga namang masasabi ko. Dito pinatunayan niya talaga na iba talaga yung ganda ng isang Krishnan Gravides. At kahit naman noong sa Miss Universe Philippines, pinatunayan niya na yun sa atin. Minsan na siyang naging best in swimsuit, di ba? At talaga naman masasabi natin yung kanyang evening gown, pasabog kung walang Michelle Dinon, di siya ang nanalo nun, di ba? Pero nakita din naman natin na talaga pinutunayan ni Krishna na kaya niya talaga kumuha ng corona sa isang malaking national pageant. So, proves niya kagabi. At natuwa naman ako dun sa eksena niya, in fairness. In fairness kay Krishna, sobrang happy ako para sa kanya. So, sabi ko nga, kita naman natin sa performance niya kagabi. Nung ano pa lang yung top model, talagang doon pa lang yung performance na ni Krishnan Gravides, grabe na. As in talagang kumabog na siya ng bonggang-bongga. At parang feeling ko, talagang mahihirapan talaga yung kalaban niya na mapataob siya. Pera na lang siguro kung hindi siya gusto ng organization. Pero sorry guys, nagustuhan siya ni Julia Mori, nagustuhan siya ng organization, so siya na, di ba? Pero ang tanong ng lahat, siya na kaya ang susunod na magiging Miss World natin mula sa, siya na kaya kukuha ng corona ng ikalawang Miss World? Or mati-thank you girl siya sa Miss World, di ba? Kakaloka. Makakaloka naman yung thank you girl na yon. Ako, I think para sa akin, kung maghahanda si Krishna at kakabugin niya yung talagang laban niya doon sa Miss World, makukuha niya yung second crown.
malakas at maganda si Kristen Gravidas at pinatunayan niya ngayon, di ba? At nakita naman natin kung gaano siya kabongga pagdating sa entablado. So, ayoko lang nung hair. Sana maiba yung ayos. Pwede naman kasi yun ipusod, pwede naman yun ibanat, di ba? Ayoko ng ganun, yung parang ang kapal-kapal, parang ang bigat-bigat nung hair. Ang bigat-bigat nung hair niya. Ang ganda-ganda niya, pero yung hair niya, ayoko. But panalo yung gown, Diyos ko, talagang masasabi ko, in fairness naman, Rian Fernandez, di ba, ang gumawa nung gown, talagang masasabi ko, panalo. Ang galing ni Krishna, no, sa mga evening gown. For sure, gagayahin na naman yan ng mga taga-ibang bansa. Di ba? Kasi si Krishna Gravidas, noong nakaraan, sumali siya sa Miss Universe Philippines, ay ginaya din siya ng bonggang-bongga. So, parang feeling ko dito, gagayahin na naman siya. For sure. Pero ayun nga. So, feeling ko kung paghahandaan niya ng todo-todo. Kasi hindi imposible, 'di ba? Malay mo naman. Kasi nagustuhan siya ni Julia Mori, and then parang feeling ko it's time na rin naman para mabigyan ng Pilipinas talaga ng second crown para sa Miss World. Ano ba, Madam Julia? So kapag nag-judge si Madam Julia at pinili niya si Kristen Gravidas, pero pagdating sa Miss World ay ineltokuyo niya yan or hindi niya binigyan ng magandang place or hindi niya pinanalo, ibig sabihin nun, niloloko na lang tayo niyan, di ba? Kasi parang feeling ko, karapatan na natin manalo talaga ng Miss World. Mahiya naman sila. Sa 73 years, di ba, ng Miss World, parang never tayong sumungkit na, isa lang ang koronang nasungkit natin, ginawa pa tayong first runner-up. So, sana naman si Kristen Gravidas ay gawin naman yung Miss World. Kasi parang feeling ko, ito na yung moment na hinihintay ng Pilipinas. At thank you kay Kristen Gravidas kasi syempre lumaban siya ng Miss World at ng Miss World Philippines at naging Miss World siya. Sabi ko na hindi naman magwi-withdraw yan doon sa Miss Charm ng ganun-ganun lang. So ibig sabihin, talagang naano na yan, nahiling na yan na sana sumali sa Miss World Philippines kasi hindi niya i-give up ang Miss Charm. Malay mo naman sinabi kay Arnold na gusto ko yung girl na yon. And then, ayan, so in-invite nila at nandyan na sa sa Miss World, pinanalo nila, and then nakita naman natin performance, Hakot Award. So doon naman sila nagsasabi na parang luto yung laban. Ano ba? Walang ganun. So kita naman natin performance level. Nakakapanghinayang kay Jasmine Omay, pero winner naman tayo talaga kay Kristen Gravidas sa performance na ipinakita niya kagabi. Talagang solid, panalo. Kahit ako, happy talaga ako sa performance niya and looking forward ako para sa Miss World. Sana naman maganap na yan. Di ba? So, kailan ba magaganap ang Miss World? So, utang na loob, gawin na ninyo yan ng mas maaga para, alam mo yun, makalaban na. So, ang akin, i-prepare lang ni Kristen yung lahat ng dapat niyang i-prepare, gumawa siya ng charity work para, alam mo yun, mas malayo yung marating niya sa Miss World at sana marating niya yung kung ano yung narating ni Megang Yang. Sabi ko naman sa inyo si Chris na kapag inilaban mo yan sa isang national pageant, may papanalo niya yan. At kahit dalhin mo pa yan sa iba pang pageant, maipapanalo niya pa rin yun. Kasi iba nga talaga yung ganda ng Kristen Gravidas. At ayun, hindi siya nagkamali sa pagsalang niya dito sa Miss World dahil talaga namang tagumpay at wagi naman talaga ang lola mo. So kay Jasmine Omay medyo nakakalungkot kasi syempre sabi ko nga sana hindi nilang ginawang first runner-up, pwede naman sa kanya ibigay yung Reina Hispano-Americana, pwede naman siyang gawin na face of the, ano ba yun? Yung isang award, di ba? O face of the Philippines, yung ganon. At or pwede naman sa kanya yung Miss Tourism, pero nakakaloka talagang walay, di ba? First runner-up. Pero kung babalik siya siguro sa isang taon, ayun na, possible na pwede na siyang manalo. Sayang no, konting-konti na lang first runner-up ka na tapos nawala pa. But congratulations pa din kasi first runner-up is the first runner-up. At kay Kristen Gravidas, syempre, happy tayo sa resulta. Tulad na sinabi ko sa inyo, kahit naman ako gusto ko naman manalo yan. So, bahala na sa Miss World ko ano ang patutunguhan yan. Pero naniniwala naman ako na
kakayanin to ni Krishna. At malay mo, siya na ang maging next Miss World Philippines natin. Diba? So yon, doon ako excited. Kasi syempre excited ako sa magiging eksena niya sa Miss World. At yun yung abangan natin. Sana naman wag naman ma-delay-delay yung Miss World. Kasi isa pa rin yan eh. Laging delay, laging postpone, di ba? Yung reigning queen nga natin, nabot na ng 3 years bago nakalaban. So, I hope na sana yun na yun. Magtuloy-tuloy-tuloy na yan. At good luck sa atin. Good luck kay Krishnan Gravides. And then, of course, congratulations. Mabuhay ang team ni Krishna. At mabuhay ang Pilipinas. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Happy ba kayo sa naging resulta ng Miss World 2024? At ano naman masasabi nyo? Naging first runner-up lang si Jasmine Omay. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. So, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. See you tomorrow.